O ito, panoorin natin mga bossing. Itong ano na ito, itong nangyari kanina, o galit na galit, gustong manakit ng ano ng congressman ng Batangas. Alam ko Lubo, Batangas itong congressman eh. O yung congressman diyan sa Batangas na estapador, may utang na hindi mabayaran pero ang lakas ng loob mag-akusa. O sabi nga, she's reportedly prepared for a full-scale legal battle pero bakit hindi siya humarap diyan? Hindi naman isinasaad ng batas na dapat siyang humarap dyan. Pwede siyang humarap, pwedeng hindi. Ibig sabihin, kung hindi siya humarap dyan, wala siyang nilalabag na batas. Ngayon, kung ready siya sa full-scale legal battle, hindi with you guys. Hindi with you kasi bias kayo. Doon tayo sa Senado, doon tayo magpakitaan ng ebidensya kung may mga ebidensya kayo. But the mere fact na gusto nyo pang mag-imbestiga, ibig sabihin, nag-fishing expedition kayo. Kaya kayo gusto pang mag-iimbestiga, gusto nyo magkaroon ng mini trial. Oo, dahil wala kayong ebidensya laban kay Inday Sara, kaya ayaw nyo pang iakyat yan dyan sa Senado. Akala nyo kasi noong panahon na inimpeach si Inday Sara ng Kongreso, akala nyo may impeach si Inday Sara dyan sa Senado kasi may numero kayo. Eh ngayon, wala na kayong numero dyan sa Senado, so papaano na? Nilagay nyo lang dyan si Lacson, nilagay nyo dyan si Soto, tapos may mga mangilan-ngilan na mga senador. Pero alam nyo na hindi nyo na makukuha yung majority katulad noong panahon ng 19th Congress. Masyadong malakas talaga ang 19th Congress pagdating sa mga sip-sip kay Bongbong Marcos. Eh ngayon, si Bongbong Marcos palubog na. Ngayon, si Bongbong Marcos di natin alam kung mabubuhay pa ng mahaba. O kaya alam nyo na, nagmamadali kayo ngayon, nagkukumahog kayo ngayon na bago mag-2028 si Inday Sara mawala na sa equation dahil pag nanalo si Inday sa 2028, yari kayo. Lagot kayo. Lahat ng mga ginagawa nyo ngayon, mga akusasyon nyo ngayon, nakalista lahat yan. Iisa-isahin din lahat ng mga salin nyo. Pustahan tayo. Oh, pakinggan natin ang sasabihin netong babaeng hindi marunong magbayad ng utang. Ang may rapist na asawa na itinago. Ay na nakakahiya, no? Nakakahiya yung mga nag-aakusa kay Inday Sara, lahat may mga bagahe. Si Leila de Lima ang kapal ng mukha, no, mag-aakusa kay Inday Sara samantalang siya puta nanira ng pamilya, kumain ng saging na may saging, tapos may kaso pa droga. Nakakadiri ka, Leila de Lima, ang kaso mo droga. Oo, buti na lang nangamatay yung mga testigo laban sa iyo dahil sa COVID diyan sa kulungan. Pero putya, ang kaso mo droga, tas ang yabang-yabang mo. Tas etong tatlo na to, si Sendena, si Jokno at saka si Leila de Lima, ang yayabang, akala mo binoto sila ng taong bayan. Hoy, tumigil kayo, hindi kayo binoto ng taong bayan. Ang binoto ng taong bayan, yung party list ninyo. Hindi kayo. Hindi kayo katulad ng mga district congressmen na ibinoto ng mga constituents nila. Kayo, wala kayong constituency. Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Hindi kayo nandiyadyaan dahil ibinoto kayo dahil gusto kayo ng tao. Ibinoto yung mga party list ninyo. Nagkataon lang kayo yung mga nominee. Kakapal ng mga mukha nyo. Tapos kayo yung malalakas ang loob, maglalabas-labas ng mga piatos-piatos dyan. Puta, ganyan lang palang gagawin nyo. Ba't kailangan pa mag-hearing dyan? Ano na, iakyat na natin yan sa Senado. Kaya dismiss nyo na yan. Dahil problema ng Pilipinas, yan ang inuuna nyo. Ano masasabi nito ni Luis Strong Estapador? Participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations. Yes, she is. She's ready to face the accusations. She's actually answering those accusations even before. Tengang ano lang kayo, tengang kawali lang kayo sa mga sagot niya. Gusto nyo dyan sa basketball court ninyo para mapahiyaan nyo siya. No way. No way. Inday Sara knows what you're gonna do and what you are doing. Calculated ang mga galaw ni Inday Sara. Inday Sara is also a lawyer. Alam niya yung kanyang karapatan. At hindi nyo maloloko ang taong bayan dyan. Alam na rin ang taong bayan kung ano ang pakay ninyo. Madumi kayo. Sabi ni Pangulong Duterte, kayo ang pinakabulok na ahensya na sangay ng pamahalaan, Congress. Meron kayong mga certification or liquidation by certification. Kayo ang kauna-unahan na ahensya ng gobyerno na hindi nagpapa-audit. Na para i-audit yung mga gastos ng opisina nyo, nag-i-issue lang kayo ng certification. Hindi kayo nag-audit by the centavo.
Tapos ang kakapal ng mukha ninyo na nasilipin si Inday Sara sa audit. Hindi ba hinamon kayo ni Pangulong Duterte? Sabi ni Pangulong Duterte, open the books. Buksan ninyo yung libro ng inyong mga paggastos diyan sa mga opisina ninyo. Alamin natin kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Hindi ba hindi nyo pa ginagawa? Kayo nga hindi kayo nag-a-adhere sa gusto ng taong bayan Tapos gusto nyo si Inday Sara? I-audit din nyo si Inday Sara, hindi naman kayo mga taga-COA? Hindi ba si Leandro Levistes sinasabi yung mga MOOE nyo, milyon-milyon yung mga MOOE nyo, hindi naman yan nililiquidate yung mga MOOE nyo? Ano yun? Pera nyo ba yan? Kayo nga hindi nyo kaya mag-liquidate on your own ng mga expenses ninyo to the last centavo Tapos si Inday Sara i-audit ninyo. Commission on Audit na nga ang nagsabi na si Inday Sara walang problema Binigyan siya ng 4 na taon, 5 taon ng dire-diretso ng notice of yung yung certification na siya ay maayos yung kanilang pagliliquidate o maayos yung kanilang finances. Yung notice of disallowance na yan, lumabas lang naman yan simula nung nagkaroon kayo ng hearing dyan, tinrabaho nyo na siya ayon sa kanyang timeline. Di ba? Unmodified opinion. Inisyuhan siya ng unmodified opinion. Doon pa lang tapos na laban Inatong mga to. Kayo ang mga bulok, kayo ang mga magnanakaw, di umano. Tapos kayo ang nagtuturo kay Inday Sara bilang dapat ma-impeach dahil merong hindi may paliwanag na mga paggastos. And defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Hindi. Anong culpable violation of the Constitution sinasabi mo? Sinabi mo na nga sa interview mo kahapon na pwede siyang hindi umattend, pwede siyang umattend. Nasa kanya yan. It's her prerogative. It's her prerogative kung aattend siya o hindi. Mayroon bang nilabag na batas pag hindi siya umattend? Wala. Pero hindi siya makakasagot sa mga hindi siya magkakaroon ng chance para ipagtanggol yung sarili niya. She chose that path. She chose na yung hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa inyo. Ba't niya ipagtatanggol sarili niya sa inyo? Tapos na yung kaso dyan sa inyo. Diba? Bakit ako pupunta sa isang basketball na alam ko, putang ina, kalaban ko pati referee? Hindi ako mananalo. Bakit pa ako pupunta dyan? I will just save my energy sa totoong hearing, which is impeachment court. Hindi naman kayo impeachment court Anong tantamount to culpable violation of the law? Wala siyang nilabag na batas. Sinabi mo mismo yan kahapon So sinungaling ka. Sinabi mo mismo kahapon na walang pagkakasala sa batas kung hindi siya umattend. Karapatan niya yan. Tapos ngayon may culpable violation of the law? Anong sinasabi mo? Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Anong batas yung nilabag? I-cite mo. I-cite mo yung batas. Kasi sabi mo kahapon, okay lang kung a-attend siya o hindi. We still hope na umattend siya. Pero nasa kanya yun kung hindi. Diba? So ibig sabihin wala siya nilalabag na batas. Kasi kung may nilabag siya na batas, di sana sinama nyo na yan sa articles of impeachment. Sama nyo para magkaalaman. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the... Alam mo yung sinumpaan ni Inday? Yan din ang sinumpaan ni Bongbong. Bakit si Bongbong walang impeachment? Bakit si Inday lang ang may impeachment? Mas malaki yung pera, mas malaki yung ninakaw ni Bongbong Marcos according sa mga ebidensya, sa mga whistleblowers. According mismo sa sa mga investigasyon, ang laki nung ninakaw sa pera ng taong bayan noong 2025 sa flood control. According mismo sa kanila, si Zaldico may kasalanan, sila mismo nagsasabi si Zaldico may kasalanan. May mga nagsasabi si Martin Romualdez at sabi nga nila the buck doesn't stop there.
hanggang Malacanang. O siya ang leader, siya ang pumirma ng maanumalyang budget ng 2025. Bakit wala siyang Bakit wala siyang impeachment? Sinumpaan niya rin yung very same na sinusumpaan ni VP Sara Duterte. Bakit siya walang impeachment? Ang laki-laki, 805 billion. Ang laki-laki nung nawala, trillion mula 2023 hanggang 2025, trillions of pesos na yung dyan pa lang sa flood control. Bakit wala siyang impeachment? Sinumpaan din niya yan Sabi niya, pagsisilbihan niya taong bayan, sabi ng taong bayan, magpa-drug test siya, ba't hindi siya nagpapa-drug test? Hindi ba kasama sa articles of impeachment ni Bongbong Marcos yung hindi niya pag-undergo ng drug test? Bakit? Hindi ba public office is public trust? If the public is requesting for a drug test, dapat nag-a-adhere ka because public office is public trust. Request ng public yan. Bakit hindi nyo i-compel si Bongbong na mag-drug test? Double standards kayo. Yan yung sinasabi ni Inday Sara. The reason why I don't wanna attend there is because of your double standards. Why? May impeachment kay Bongbong Marcos. Ang lakas nung mga articles of impeachment niya, dinismiss ninyo. Tapos ako, lang man yung mga articles of impeachment ko? Nilagay niyo pa si Madriaga. Diyos ko po. Wala na nga ebidensya si Madriaga, nilagay niyo pa si Madriaga. So, ibig sabihin, mahina talaga yung mga ibinibintang niyo sa akin. Pati yung walang kwenta-kwentang testimonya ng walang kwentang tao, di na sinasama niyo Bakit yung sa akin hindi na-dismiss? Bakit yung kay Bongbong na-dismiss? Bakit ako pinaa-atin niyo? Bakit si Bongbong hindi? Well, understood naman. Hindi naman nag-move forward yung kay Bongbong dahil sa sufficiency in substance pa lang Sa sufficiency in form na nag-push through siya, pero sa sufficiency in substance, pinatay kagad nila unang araw pa lang. Ito kay Inday Sara, umandar. Imaginein mo, magkano pinag-uusapan natin kay Inday Sara? Sabihin na natin, 600 million yung pinag-uusapan natin. Magkano yung pinag-uusapan natin kay Bongbong Marcos? Bilyon. Trilyon. Tapos yung sa kanya, na-dismiss yung kay Inday, hindi. Sabi ko nga sa inyo sa survey, kung mamimili ako kung sino ang dapat na matanggal sa kanilang dalawa, mas okay pa ako na parehas silang piliin mo kesa isa lang Kesa si Inday Sara lang, mas okay sa akin na parehas sila Dito sa impeachment, mas okay sa akin na parehas silang may impeachment para mapatunayan nila pareho kung talaga bang may ginawa silang kasalanan o hindi. Kaya lang, unfair naman. Si Inday Sara, Vice President ng Pilipinas, gusto nyo matanggal sa pwesto, samantalang yung Presidente, yun ang pinuno ng lahat ng paghihirap na nararanasan ng bayang Pilipinas ngayon. Ayaw nyo siyang palitan? Bakit? Busog kayo? Nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan. Yun naman pala, iisa panunumpa. Nanumpa rin pala kayo ng ganyan Bakit hindi nyo buksan yung mga libro ninyo ng paggastos dyan sa mga opisina nyo sa Congress? Hindi ba hinihiling din ng taong bayan yan? Hindi ba in-expose ni Pangulong Duterte yan? Hinihiling ng taong bayan yan? Ba't hindi nyo ginagawa? Tapos gusto nyo si Inday Sara maglabas ng mga ebidensya? Dapat lahat kayo. Okay lang, sige, gawin ni Inday. Pero gawin nyo rin. Gawin din ng Malacanang. Gawin ng lahat ng mga taga-gobyerno. Salin. Ilabas ninyo lahat ng mga salin nyo. Hindi pwedeng si Inday lang. OA naman kayo. Kayo yung mga inaakusahan na magnanakaw. Kailan pa inakusahan na buhaya ang Office of the Vice President? Never. Samantalang, ever since, kahit mga pelikula pa noong unang panahon, ang tawag na nila sa congressman, buhaya. Mga buhaya kayo. Mga patay gutom kayo sa pera. Mga kurakot. Pagkat inisip nga ng taong bayan kurakot ang iniisip kagad nila, Congress so wala kayong reputasyon para magdinig ng mga ganitong mga kaso dahil kayo mismo, mga magnanakaw kayo di umano. History says na ang nagnanakaw mga congressman, walang vice president na nagnanakaw. Ano bang budget ang vice president kung di ba kayo mga bobo? Ang budget ng vice president wala pang 1 bilyon. Anong nanakawin niya doon? May pampasweldo pa ba siya sa taong bayan kung nagnakaw pa siya dyan? Ang ina niya, silipin nyo yung mga ahensya ng gobyerno na may bilyon-bilyong mga budget para sa mga proyekto. 700 million lang ang budget ni Inday Sara. Anong nanakawin niya sa 700 million? Ang dami-daming sumusweldo ng taga-Office of the Vice President. Bayad pa sa opisina, kuryente, tubig, tapos nagtatanim pa sila ng puno, nagbibigay pa sila ng mga bag, nagbibigay pa sila ng mga ayuda, nagbibigay pa sila ng tulong sa mga na-hospital. 700 million, isang taon. Tanong nyo, magkano budget ni Bongbong Marcos? Dapat yan ang in-scrutinize natin. Napunta ba sa serbisyo talaga yan o binulsa nila? Meron bang karangyaan si Inday Sara katulad ng rangya na ipinapakita nito ni Luis Tro na puro diamante yung butas ng ilong? Wala.
Hindi nyo pwede, napakahirap paniwalain ng taong bayan. Maaring kaya, nasa posisyon kayo para magbitaw ng mga ganitong mabubulaklak na salita, pero lahat yan babalik sa inyo eh. O kasi katulad na sinabi mo, yan din ang sinumpaan ninyo, pero bakit hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo? Iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. O, hindi ba? So bakit ka pa aatin dyan kung ganito mga statement nila? O, aatin ka pa ba dyan? Yung chairman ng aatinan mong paglilitis o investigasyon, buo na sa isip niya na hindi ka matinong tao? Buo na sa isip niya na hindi ka tapat sa tungkulin mo? Na lumabag ka sa batas? Ba't ka pa aatin dyan? Hindi nyo kaya si Inday Sara. O, nagkamali kayo. Maaring sa media, kaya nyo palabasin yan, pero nandito na kami, nandito na mga vlogger, ika-counter natin yan. At kayo, na mga nanonood ngayon, wala kayong ibang gagawin kundi i-share itong video na ito. I-counter natin yung propagandang katarantaduhan nila, mga pinagsasasabi nila kay Inday, counter natin yan by sharing these videos. At yung ibang videos ng mga vloggers, na pinabubulaanan lahat ng mga pinagsasasabi nitong mga di umanong mga magnanakaw na ito. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas. Naasahan ng Kundi taong pagharap. bayan. Hoy! Hindi katahimikan. Teka. Taong bayan sinasabi mo, si Inday Sara, taas-taas ng approval and trust rating. Kung mataas ang approval and trust rating ni Inday Sara, ibig sabihin, nagtitiwala sa kanya, majority ng mga Pilipino. Kay Bongbong, walang nagtitiwala, oh. -9 ang approval and trust rating ni Bongbong, tapos ang may impeachment si Inday. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang bobo niyan, di ba? Sobrang tanga. Saan ka makakita ng ganun? Si Inday Sara, 40+%, 28%, close to 30%. Tiwala ang taong bayan. Tapos, sinasabi ninyo na taong bayan. Kung taong bayan ang pinagbabasihan natin, si Bongbong Marcos, -9. Hindi na tiwala kay Bongbong Marcos ang taong bayan. Dapat yan ang ini-impeach natin. -9. Walang impeachment. Tapos yung +30, meron. Utangin na yan. Kagaguhan, di ba? Sinong ulol ang maniniwala dyan? Yun lang ang i-harp, Ipinai-impeach nila yung mataas ang respeto at tiwala ng taong bayan, tapos yung magnanakaw na -9, yun ang absuelto. Anong gusto nyo? Magnakaw si Inday? Gusto nyo maging kaparehas nyo si Inday na maging kawatan katulad nyo? Iba ang mga Duterte. Hindi ninyo maaareglo ang mga Duterte. Hindi ninyo magiging kasapakat ang mga Duterte sa mga masasamang gawain ninyo. Kaya sorry na lang, madam. Sorry na lang. Sorry ka na lang, kahit anong sigaw mo dyan, walang maniniwala sa'yo. Diba? Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili